Sa Plaridel, Bulacan, Barangay Bulihan, may isang lumang bahay sa dulo ng baryo na kinatatakutan ng lahat. Ayon sa matatanda, tuwing Biyernes Santo, may maririnig kang halakhak ng isang babae mula roon. Matinis, mahaba at nakakapanindig balahibo. Huwag kayong pupunta roon, baka hindi na kayo makabalik. Ngunit may 3 kabataan mula Maynila na hindi naniwala. Sina Marco, Ella at Jay ay mahilig sa paranormal investigation. Dahil sa sikat na alamat ng Bulihan, nagpasya silang puntahan ang bahay upang kunan ito ng video para sa kanilang vlog. Eksaktong 2:00 ng gabi, tahimik nilang tinungo ang bahay. Sa kanilang paglapit, biglang bumukas ang tarangkahan. Tila inaanyayahan silang pumasok. Nagkatinginan sila. Siguro, hangin lang. Bulong ni Jay. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, madilim at amoy bulok na kahoy. Tahimik nilang inikot ang kabahayan gamit ang kanilang flashlight at camera. Biglang may narinig silang mahina, ngunit matinis na tunog. Napatingin sila sa itaas ng hagdan. Lumalakas ito, parang may natutuwa. Pero walang kasamang saya. Nagkatinginan sila. Dahan-dahan nilang inakyat ang hagdan. Sa dulo ng pasilyo, may isang bahagyang nakabukas na pinto. Dahan-dahan nila itong itinulak. Sa loob may isang babaeng nakaputing bestida. Nakatalikod siya. Nanigas sila sa takot. Nang dahan-dahang lumingon ang babae, doon nila nakita, wala siyang mata, ngunit nakangiti siya ng ubod lapad. "Huli kayo!" sigaw nito. Sabay bagsak ng pinto. Kinabukasan, 3 katawan ang natagpuan sa palayan. Lahat ay nakangiti, lahat ay wala ng buhay. At mula noon, hindi na lang iisa ang halakhak na maririnig tuwing Biyernes Santo. Nadagdagan ito ng 3 pang tinig. At kung mapadaan ka sa Barangay Bulihan sa 10 oras ng gabi, makinig ka. Baka isa sa kanila ang tumatawa sa likod mo. Ang huling pasyente ng Room 214. Sa lumang bahagi ng ospital ng Parañaque, may isang silid na matagal nang isinara, Room 214. Ayon sa mga matatandang nurse, may isang pasyente raw doon na hindi kailanman nakaalis kahit pa siya'y matagal nang patay. Isang gabing tahimik, si Marga, isang bagong nurse, ang naka-duty. Habang nagroronda, napansin niyang bukas ang pinto ng room 214. Madilim sa loob, pero rinig niya ang mahina at paos na tinig na humihingi ng tulong. "Tubig, tubig, maawa ka." Nanginig ang kanyang laman, pero inisip niyang baka isa lang itong pasyente na aksidenteng nailagay sa lumang kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa loob. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang isang matandang lalaking nakahiga sa kama. Payat, maputla, at halos butot balat. Nanginginig ang kamay nitong nakalahad. Dahil sa awa, agad siyang kumuha ng baso ng tubig sa dispenser. Ngunit nang bumalik siya sa silid, napahinto siya. Wala nang tao sa kama. Ang puting kumot ay maayos na nakatiklop at tanging isang lumang chart ang naiwan sa bedside table. Dahan-dahan niyang kinuha ang chart at binasa ang pangalan ng pasyente. Fernando Cruz, namatay. Oktubre 14, 2004. Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Napansin niyang may basang patak ng tubig sa sahig. Parang may naglakad papunta sa likuran niya. "Salamat, Hiya." Paos at malamig ang tinig na halos bumulong sa kanyang tenga. Napahiyaw si Marga, mabilis na tumakbo, palabas ng silid, at mula noon, hindi na siya muling nag-duty sa ospital. Hanggang ngayon, sino mang dumadaan sa room 200 at 14 ay nagsasabing minsan, may maririnig kang mahina at paos na tinig. Humihingi ng tubig, Kuchisake Onna, ang babaeng may punit na bunganga. Sa isang maliit na bayan sa Japan, malapit sa Kyoto, may isang alamat na muling kumalat. Isang babaeng may suot na surgical mask,
ang palaging nakikitang gumagala sa gabi, madalas sa tahimik na mga kalsada o sa maliliit na eskinita. Maganda ba ako? Ito ang tanong na bumalot sa takot sa buong bayan. Si Hana, isang high school student, ay gabi nang umuwi mula sa cram school. Dahil gusto niyang makatipid, naglakad siya pa uwi imbes na sumakay ng tren. Malamig ang simoy ng hangin at halos walang tao sa paligid. Tanging tunog ng mga ilaw sa poste at malalayong yapak ang kanyang naririnig. Habang naglalakad siya sa isang makipot na daan, napansin niyang may isang babae sa unahan. Matangkad ito, may suot na puting coat at surgical mask. Tahimik itong nakatayo, waring may hinihintay. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumapit ito sa kanya. "Maganda ba ako?" tanong ng babae sa malamig at walang emosyon na tinig. Kinabahan si Hana. Naalala niya ang alamat na madalas ikwento ng kanyang mga kaklase. Kung sasagot siya ng hindi, papatayin siya. Kung sasagot siya ng oo, ipapakita ng babae ang tunay niyang mukha at mas matindi ang mangyayari. Nag-isip siya ng paraan para makatakas. Pero bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ng babae sa braso. "Maganda ba ako?" Inulit nito. Mas malalim na ang tinig. Dahan-dahan, hinila ng babae ang kanyang maskara pababa. Napaatras si Hana. Lumantad ang malaking punit mula sa magkabilang sulok ng kanyang labi hanggang sa kanyang tenga. Nangitim na balat parang bulok na laman at matatalim ng iping para bang hayop. "Paano kung ganito? Maganda pa rin ba ako?" Napanganga si Hana sa takot. Hindi siya makasagot. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Tumakbo siya, ngunit masyadong mabilis ang babae. May kumislap na bagay sa kanyang kamay. Isang matalim na gunting. Kinabukasan, natagpuan si Hana sa isang madilim na eskinita. Nakahandusay at nanginginig. Buhay siya, ngunit ang kanyang mukha ay may malaking hiwa mula sa kanyang labi hanggang sa kanyang tenga. At mula noon, isang panibagong babaeng may maskara ang nagsimulang gumala sa bayan, nagtatanong ng parehong bagay. "Maganda ba ako?" Kung makasalubong mo siya sa isang madilim na kalsada, anong isasagot mo?